Nagpasalamat ang kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte sa lahat ng grupong tumulong sa kanyang kandidatura at maging sa pag-concede ni Vice President Jejomar Binay. Mula sa Davao City, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian. Yes, Rafi, pinasalamatan nga ng kampo nitong si Presumptive President Rodrigo Duterte, si Vice President Jejomar Binay sa pag-concede nito sa kanilang laban sa pagkapangulo. Panahon nga daw talaga ito ng pagkakaisa at national healing. Sabi ni Peter Lavinia, ang LGBT community raw ay nagpaabot na rin ng pagbati kay Duterte. Tuloy daw ang trabaho ng transition team, divided na raw ang kanilang trabaho sa 6 na clusters. Sa social development cluster, si June Evasco ang namumuno. Sa peace and security naman ay si Bongo. Sa economic development, si Sunny Dominguez. Sa justice sector naman ay itong si Attorney Salvador Medialdea. Sa infrastructure ay si Lavinia ang namumuno at sa GOCC ay itong si Attorney Lorieto Ata. Sa pamamagitan ng cluster Rafi ay umaasa silang mapapadali lalo na ang pagpili sa mga nominees para sa iba't ibang mga pwesto. Ang mga kriteriya ng mga pipiling opisyal, shared vision ng mga layunin at program of government ni Duterte, integrity, competence at willingness to sacrifice. Sa pagbuo ng gabinete, nais nila na magkaroon ng balanseng gabinete. Bagamat nais nila ang gaya ng sa Canada na maraming mga kababaihan, ethnic groups at iba pang sektor sa pamahalaan. Ang aim talaga ng Duterte presidency bukod sa kontra-krimen, droga at korupsyon ay ang pagpapagana ng burokrasya. Ang mga nasa gobyerno raw, ang mga boss, imbes na sila ang nagsisilbi. Kailangan din daw na mapagkasya ang natitirang budget ng kasalukuyang administrasyon. Sa meeting ng transition team ng Pinoy admin at nung papasok na Duterte administration, sinabi ni Lavinia na handa na ang PTC ni Pangulong Aquino. Nais nga raw ni Executive Secretary Ochoa na magkaroon na ng meeting mamayang hapon, pero walang miyembro ng transition team ni Duterte ang makakabiyahe pa Maynila ngayong araw. Nagpapasalamat daw siya sa immediate response nila, pero hanggat hindi pa President-elect si Duterte, nag-aatubili pa silang tumapak muna sa Malacanang. Hindi naman daw umiiwas si Duterte at nagpapahinga lang sa ngayon. May utang na loob daw ito kay Cory Aquino na ina ni Pinoy na nag-appoint sa kanya bilang OIC Vice Mayor ng Davao pagkaraan nga ng People Power. May panahon din daw na magkakaroon ng pagkikita ang incoming at outgoing president para mag-usap bago pa ang inaugurasyon. Sa ngayon ay may contact daw ang kanilang transition team sa grupo ng mga taga-Malacanang at sa Lunes inaasahang magre-receive ng mga babati si Duterte, pero by appointment daw ito. Ang mga mamamahayag ay magkakaroon ng meet the press si Duterte sa bandang hapon. Sa ngayon ay sa Davao nga raw mananatili itong si Duterte, pero inabisohan din siya, Rafi, ng legal team na dumalo sa proklamasyon na gagawin ng National Board of Canvassers. Bagamat pwede naman daw na hindi rin dumalo doon si Duterte at mag-proclaim ang NBOC in absentia. May mga pumuna raw sa 8-point agenda nila na tila katulad lamang ng ipinatutupad ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Sabi ni Lavinia, bagamat sinasabing maunlad ang ekonomiya natin ngayon, hindi ito nararamdaman umano sa kanayunan. Ito raw ang kaibahan ng kanilang economic agenda, ang rural development, para maramdaman ang pag-angat ng buhay yung kanilang isinusulong. Bagamat nasabi na prioridad ang FOI bill, hindi pa mabanggit ni Lavinia ngayon ang kanilang mga legislative agenda, pero ihahain daw ito sa magiging unang SONA ni Duterte. Pakinggan natin ang mga naging pahayag nitong si Lavinia. Part of the transition activities is a formal meeting between the outgoing and incoming president. So there will be an opportunity for both of them to meet before the assumption of office. The very nature why we pick all those 8 is the fact that for several years we have seen our economic growth. In fact, they are saying we are one of the best performing economies in Asia, if not the world. But unfortunately, this is not trickling down to our people. If you will note, the 8 agendas are all addressing this disparity. Why are our economic progress not going down and benefiting our poor?
Rafi, ngayon ngang hapon ay inaasahang magkikita-kita muli ang mga miyembro ng transition team sa panig nitong si presumptive President Rodrigo Duterte at kabilang nga sa mga inaasahang tatalakayin nila yung aspeto na nung inaugurasyon itong si Duterte, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.